Ito ang inyong lingkod, at ngayong araw, maglalakbay tayo sa isang kwentong susubok sa katatagan ng pag-ibig at sa tunay na kahulugan ng pamilya. May mga pangarap na itinayo sa mga lihim, mga pangakong binuo sa pag-asa. Ngunit paano kung ang lihim na iyon ay sumabog at ang pag-asa ay maging sanhi ng pinakamalalim na sugat? Kaya ba ng pag-ibig na bumangon mula sa abo ng pagkakanulo o tuluyan na itong maglalaho sa dilim ng pagdududa? Naramdaman ni Hiraya ang bigat ng puting tela, ang pinakamagarang damit na nasuot niya sa kanyang buong buhay. Ang puting gown ay sumasayaw sa ihip ng hangin ng umaga, habang ang araw ay sumisikat sa mga bulaklak na palamuti sa hardin ng Villa Amihan. Ito ang araw na matagal na niyang pinangarap, ang araw kung saan magiging isa sila ni Kaylan Del Mar, ang araw kung saan magsisimula ang kanilang sariling kwento de hadas. Nakatayo siya sa may hagdanan, ang kanyang puso ay nagwawala sa tuwa at takot. Ang bawat hakbang pababa ay parang paglalakbay sa isang bagong mundo. Sa ibaba, naghihintay si Kaylan, ang kanyang Kaylan. Nakita niya ang matangkad at malakas na figura nito sa dulo ng aisle. Ang suot nitong puting barong Tagalog ay lalong nagpatingkad sa pagkalalaki nito. Ang mga matatalim nitong mata ay nakatingin lang sa kanya, puno ng pagmamahal, o sa tingin niya ay pagmamahal. Habang palapit siya ng palapit, ang kanta ng mga kumakanta ay naging malabo sa pandinig niya. Tanging ang pintig ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Isang panalangin ang binulong niya, humihingi ng lakas na dalhin ang bigat ng lihim na kanilang tinatago, ang lihim na magbibigay sa kanila ng pinakaminamahal nilang kayamanan, isang anak. Nang makarating siya sa tabi ni Kaylan, hinawakan nito ang kanyang kamay. Napakalamig ng kamay niya, kabaligtaran ng init na nadama niya sa palad ni Kaylan. "Ang ganda mo?" bulong ni Kaylan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na nagpatunaw sa takot ni Hiraya. Ngunit isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Isang kirot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, pagkatapos ay isang matalim na sakit. Pinilit niyang ngumiti pabalik, umaasang hindi ito mapansin ni Kaylan. Ang mga mata ni Kaylan ay puno ng kaligayahan. Alam niyang matagal nang pinangarap ni Kaylan ang araw na ito, lalo na ang pagkakaroon ng isang pamilya. Hindi niya kayang sirain ang ngiting iyon, hindi sa ngayon. Nagsimula ang seremonya. Ang malambing na tinig ng pari ay nagbigay ng serye ng mga salita, ngunit ang lahat ng ito ay tila lumulutang lang sa hangin. Nagsimulang lumabo ang paningin ni Hiraya. Ang tiyan niya ay parang pinipiga. Pinilit niyang kumapit sa braso ni Kaylan, humihingi ng suporta. Naramdaman ni Kaylan ang panginginig niya. "Ayos ka lang, Hira?" bulong nito, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya ng pilit, sumang-ayon, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya ayos. Nagsimulang umikot ang mundo niya. Ang puting kisame ay naging isang malaking mantsa. Narinig niya ang boses ni Kaylan na bumulong, "Hiraya?" Bago pa niya masagot, naramdaman niya ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang huling nakita niya ay ang pag-aalala sa mukha ni Kaylan at ang malawak na ngiti ni Marikit, ang personal assistant ni Kaylan, na nakatayo sa isang sulok, may hawak na isang manipis na puting sobre. Pagkatapos, nagdilim ang lahat. Nagising si Hiraya sa isang malalim na gulo. Naramdaman niya ang matitinding sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Narinig niya ang mga bulungan, ang mga salita ay naghalo-halo at naging isang malaking ingay. "DNA, anak, Dalisay." Ang pangalan ni Dalisay? Bakit? Nang dumilat siya, nakita niya ang malaking silid na puno ng mga tao. Ang mga mukha nila ay puno ng pagtataka, galit at paghusga. Nasaan si Kaylan? At bakit siya narito? Naramdaman niya ang kirot sa kanyang tiyan, ang sakit
At doon, tumayo si Marikit Salazar. Hawak pa rin nito ang puting sobre. Ang ngiti nito ay mas malawak ngayon niya, parang isang pusa na nakahuli ng ibon. Ang boses nito, matalim at malakas, ay umaling-aungaw sa buong silid. Humihingi po ako ng paumanhin sa paggambala sa inyong kasal, Mr. Delmar at Miss Angeles, simula ni Marikit. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng panlilibak. Ngunit bilang personal assistant ni Mr. Delmar, tungkulin kong ilahad ang katotohanan, lalo na kung ang katotohanan na ito ay makakapinsala sa reputasyon ng pamilya Delmar at sa kinabukasan ng Sinag Holdings. Nagpatuloy si Marikit, ang kanyang boses ay parang kutsilong tumatagos sa puso ni Hiraya. Nais ko pong ipresenta sa inyo ang resulta ng DNA test na ito. Ang sanggol po na dinadala ni Miss Hiraya Angeles ay hindi po sa inyo, Mr. Kaylan Delmar. Isang malakas na bulungan ang sumiklab sa buong silid. Nagsimulang umikot muli ang paningin ni Hiraya. Hindi ito maaaring mangyari, kinabahan siya. Ang tunay na ama po ng dinadala ni Miss Angeles ay walang iba kundi si Mr. Dalisay Recto. Isang matinis na hiyaw ang narinig. Napaigtad si Hiraya. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya, puno ng pagkamuhi. Ang kanyang mundo ay gumuho. Tiningnan niya si Kaylan na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon, walang galit, walang pag-ibig. Wala! Naramdaman niya ang isang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang lahat ng kanilang pinlano, ang lahat ng kanilang pinangarap ay nawasak sa isang iglap. Ang lihim na nagbigay sa kanila ng pag-asa ay ngayon ang bumubulag sa kanila sa liwanag ng isang napakagandang araw. Kaylan? Mahinang bulong ni Hiraya, ngunit ang tinig niya ay tila hangin lamang. Anying mga mata ni Kaylan ay sa wakas ay nakatitig sa kanya, ngunit puno ng matinding pagdududa at sakit. Hindi ito ang Kaylan na minahal niya. Hindi ito ang Kaylan na nangako ng walang hanggang pag-ibig. Unti-unting lumapit si Kaylan. Ang bawat hakbang nito ay parang martilyong humahampas sa puso ni Hiraya. Ano ito, Hiraya? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng galit na hindi niya kailanman narinig mula rito. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Hindi niya makayanan, hindi niya kayang ipaliwanag sa harap ng lahat ng taong ito. Hindi niya kayang ipaliwanag sa Kaylan na ito. Naramdaman niya ang kanyang mga tuhod na humina muli. Ang puting gown ay parang isang mabigat na tanikalan na gumagapos sa kanya. Ang mga bulong ng mga tao ay lalong lumakas. Kawalang hiyaan, pagtataksil. Nagsimulang magdilim muli ang kanyang paningin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit ng tiyan, kundi dahil sa matinding kirot sa kanyang puso. Nang bumagsak siya sa sahig, ang huling nakita niya ay ang pag-atras ni Kaylan. Ang kanyang mukha ay puno ng kasuklam-suklam. Ano ito, Hiraya? Ulit ni Kaylan, ang kanyang boses ay tila isang sumpa. Hindi na siya makakabangon, nawala na ang lahat. Nanlambot ang mga tuhod ni Kaylan nang makita niyang bumagsak si Hiraya sa sahig. Ang kanyang boses, na puno ng matinding galit at pagdududa, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ito, Hiraya? Ang tanong na iyon ay hindi lamang para kay Hiraya, kundi para na rin sa sarili niya. Ang pangarap niya, ang kanyang kinabukasan, ay biglang nawasak sa isang iglap. Ang bulungan ng mga tao ay tila ugong sa kanyang mga tainga. Ang mga flash ng kamera ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Narinig niya ang mga salitang iskandalo, pagtataksil at Delmar. Ang kanyang apelyido, na dati simbolo ng karangalan at kapangyarihan, ay ngayon ay tinatakpan ng kahihiyan. Pinilit niyang tumayo ng tuwid, ang kanyang panga ay mariing nakakuyom.
Hindi niya maaaring ipakita sa kanila ang kanyang kahinaan. Isa siyang Delmar, isang haligi ng lungsod ng Tala. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagaganap. Ang galit at pagkalito ay naghahalo. Nilapitan siya ng kanyang ina, si Doña Elena. Ang muka ay puno ng pagkabalisa. Kailan? Anong kaguluhan ito? Sino ang babaeng iyan? Tiningnan niya si Marikit, na nakatayo pa rin doon, may hawak na sobre. Ang ngiti nito ay puno ng tagumpay. Marikit, ano ang lahat ng ito? Tanong ni Kaylan, ngunit ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagbabanta. Lumapit si Marikit. Ang kanyang mata ay nagtatago ng isang kakaibang ningning. Ipinagpaumanhin ko po, Sir Kaylan. Simula ni Marikit, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may bahid ng panlilinlang. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin bilang iyong personal assistant. Hindi ko po kayang palampasin ang ganitong panlilinlang na maaaring makasira sa iyong pangalan at sa reputasyon ng Sinag Holdings. Inabot ni Marikit ang isang tablet kay Kaylan. Mayroon pa po akong mga ebidensya, sir. Mga text messages at mga litrato na nagpapatunay sa relasyon ni Miss Hiraya at Mr. Dalisay. Napaatras si Kaylan. Mga litrato? Mga text messages? Hindi niya lubos maisip na magagawa ito ni Hiraya o ni Dalisay. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buo. Inilayo niya ang sarili sa pagdududa, pinilit na maniwala sa kung ano ang nakikita niya. Ang mukha ni Hiraya, na puno ng luha at pagmamakaawa, ay bumalik sa kanyang isip. Ngunit paano kung ang lahat ng iyon ay isang pagganap lang? Nag-utos si Kaylan sa kanyang mga tauhan na alisin ang mga reporter at ipasok si Hiraya sa isang silid. Habang dinadala si Hiraya, nakita niya ang matangos nitong ilong, ang namumula nitong mata, ang panginginig ng mga labi nito. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa awa. Nagmamadali siyang pumasok sa silid kung saan dinala si Hiraya. Ang silid ay pinalamutian pa rin ng mga bulaklak para sa kasal. Ang mga alaala ng masaya nilang mga araw ay biglang naglaho, napalitan ng pait. Nakita niya si Hiraya na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang puting gown ay gusot-gusot, parang isang anghel na bumagsak mula sa langit. Hiraya, tawag ni Kaylan. Ang kanyang boses ay puno ng galit na pinipilit niyang pigilin. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Kaylan, pakinggan mo ako. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito ang iniisip ko. Sumigaw si Kaylan. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Hiraya, may dala kang anak na hindi akin. Anong ipinaglalaban mo? Ang kasinungalingan, ang pagtataksil na ginawa mo sa akin? Tumayo si Hiraya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi ito kasinungalingan, Kaylan. Ito ay isang plano. Para sa atin, para sa pamilya natin. Plano? Tumawa si Kaylan, isang mapait na tawa. Ang planong saktan ako? Ang planong ipahiya ako sa harap ng lahat? Hiraya, kilala kita. Hindi ka ganyan. Pero Kaylan, pinag-usapan natin ito ang tungkol sa problema mo. Sa infertility mo. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nanlaki ang mga mata ni Kaylan. Ang sikreto na iyo. Ang sikreto na pinakaayaw niyang malaman ng sinuman at ngayon din ipinagsasabi na niya sa harap ng lahat kahit sa sarili niyang pamilya. Hindi niya matanggap. Huwag mong gamitin iyan bilang dahilan, Hiraya. Sumigaw si Kaylan. Lumapit sa kanya. Hindi ko inasahan na magagawa mo ito sa akin. Akala ko, mahal mo ako. Akala ko, tayo ang magkasama. Mahal kita, Kaylan. Mahal na mahal. Kaya ko ito ginawa. Nagsimulang humagulgol si Hiraya. Lumapit upang hawakan ang kanyang braso. Ngunit umiwas si Kaylan. Huwag kang lumapit sa akin. Utos ni Kaylan, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi.
Ang tablet na inabot ni Marikit ay nasa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at ipinakita ang mga pekeng mensahe kay Hiraya. Ito ba ang pagmamahal mo? Ito ba ang pamilya na pinag-uusapan mo? Ang nakikipagpalitan ng matatamis na mensahe sa matalik kong kaibigan? Nagsimulang umiling si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi! Hindi ito totoo. Gawa-gawa lang iyan. Hindi ko kailanman minahal si Dalisay ng ganoon. Sinungaling. Sumigaw si Kaylan. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Dalisay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kaylan, Hiraya, pakinggan niyo ako. May kailangan akong ipaliwanag. Ngunit huli na ang lahat. Sa mata ni Kaylan, ang pagdating ni Dalisay ay patunay lamang ng kanilang kasalanan. Lumabas ka, Dalisay! Utos ni Kaylan. Ang kanyang boses ay puno ng lamig. Hindi ko na kailangan ang paliwanag mo. Hindi ko na kailangan ang pagpapanggap niyo. Kaylan, mali ang iniisip mo. Pilit ni Dalisay. Lumapit kay Hiraya. Alam mo ang totoo. Tayong tatlo. Hindi pinatapos ni Kaylan ang sasabihin ni Dalisay. Lumapit siya at marahas na itinulak si Dalisay palayo. Wala nang tayo, Dalisay. Mula ngayon, kalimutan mo na ang anumang ugnayan natin. Pareho kayong pinagtaksilan ako. Nagulat si Dalisay sa pagtulak, ngunit tumayo siya ng tuwid. Kaylan, makinig ka. Sapat na. Sumigaw si Kaylan. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong silid. Hindi na matutuloy ang kasal na ito. Ngayon din, Hiraya, umalis ka sa Villa Amihan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Napaatras si Hiraya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkabigla. Kaylan, umalis ka? Utos ni Kaylan. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng matinding sakit. At dalhin mo ang anak na iyan na hindi akin. Tapos na tayo, Hiraya. Tapos na ang lahat! Ang mga salita ni Kaylan ay tila libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Hiraya. Hindi siya makagalaw. Ang pangarap niya ay naging abo. Ang kanyang kinabukasan ay nawala na. Ang Kaylan na minahal niya ay biglang naging isang estranghero, puno ng puot at pagkamuhi. Umalis si Kaylan sa silid. Iniwan si Hiraya na nakaupo sa gitna ng mga bulaklak ng kasal. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang kanyang kaluluwa ay nadudurog. Ang kanyang pag-asa ay nawala. Ang tunog ng basag na baso ang gumising kay Dalisay. Naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib nang makita niya si Hiraya na nakalugmok sa sahig ng Villa Amihan. Ang mga salita ni Kaylan, puno ng galit at sakit, ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig. Tapos na tayo, Hiraya. Tapos na ang lahat. Ito ang kinakatakutan nilang mangyari. Ang sikreto na kanilang binuo nang may pag-asa ay ngayon ang bumulabog sa lahat. Bumalik ang kanyang isipan sa mga buwan, maging taon, bago ang lahat ng ito. Isang hapon, mga 2 taon na ang nakakaraan, nangyari ang simula ng lahat. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Kaylan. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi niya makilala. Dalisay, kailangan kita. Ngayon, nagmamadali si Dalisay sa opisina ni Kaylan sa Sinag Holdings. Iniisip kung anong matinding problema sa negosyo ang kinakaharap ng kaibigan niya. Ngunit nang makita niya si Kaylan, nakasubsob ang mukha sa kanyang mesa. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Alam niyang hindi ito tungkol sa trabaho. Hindi niya pa nakita si Kaylan na ganoon kahina, ganoon kasira. Kaylan, anong nangyayari? Tanong niya. Lumapit at tinapik ang likod ng kaibigan. Inangat ni Kaylan ang kanyang mukha. Ang mga matatalim nitong mata na laging puno ng kumpiyansa at determinasyon ay ngayon ay puno ng luha at desperasyon. Isang papel ang itinapon nito sa mesa. Basahin mo! Utos ni Kaylan. Ang boses nito ay parang bulong. Kinuha ni Dalisay ang papel. Ito ay isang medical report. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, unti-unting
Unti-unting lumilinaw ang dahilan ng pagdurusa ni Kaylan. Azoospermia, infertility. Hindi ako magkakaanak. Dalisay, sabi ni Kaylan, ang kanyang tinig ay nabasag. Ang isang Delmar, walang magmamana. Ang pangarap ko na magkaroon ng pamilya, lahat ng iyon ay nawasak. Si Kaylan, ang alpha male, ang negosyanteng walang kinakatakutan, ay ngayon ay isang durog na tao. Naramdaman ni Dalisay ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang matagal nang pinapangarap ni Kaylan ang magkaroon ng sarili nitong pamilya, isang pamilyang tulad ng laging kinikwento sa kanya ng kanyang ama, isang pamilyang bubuo sa pagiging kumpleto niya. Ilang linggo, naging buwan ang lumipas. Si Kaylan ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ngunit may kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi mawala. Nag-alala si Dalisay para sa kanya, para sa kaibigan niyang matalik na kasama niya simula pa noong mga bata pa sila. Hanggang isang hapon, lumapit sa kanya si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng parehong kalungkutan, ngunit may bahid din ng determinasyon. Nakita niya kung paano sinusuportahan ni Hiraya si Kaylan sa mga panahong iyon. Ang pagmamahal ni Hiraya para kay Kaylan ay malalim. Dalisay, may nais akong pag-usapan. Simula ni Hiraya, ang kanyang boses ay mahina. Alam mo ang pinagdadaanan ni Kaylan? Tumango si Dalisay. Oo, alam ko. Sobrang sakit para sa kanya. At para rin sa akin. Dugtong ni Hiraya, isang luhaing dumaloy sa kanyang pisngi. Pangarap ko rin ang magkaroon ng anak kay Kaylan, isang pamilya. Pero kung hindi niya magagawa, hindi nagawang ituloy ni Hiraya ang kanyang sasabihin, ngunit alam ni Dalisay kung saan ito patungo. May naisip ako, Dalisay. Patuloy ni Hiraya tumingin sa kanya ng direkta. Alam kong kakaiba ito, pero kung ikaw ang magiging biological father ng anak namin, kami lang ni Kaylan ang makakaalam. Ikaw bilang kaibigan namin, bilang taong pinagkakatiwalaan namin. Para itong bomba na sumabog sa tainga ni Dalisay. Siya? Magiging ama ng anak ng kanyang matalik na kaibigan at ng babaeng minamahal ng kaibigan niya? Ang ideya ay napakababaw na halos hindi niya ito matanggap. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mata ni Hiraya, ang pag-asa na nagpupumilit. Hiraya, seryoso ka ba? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Alam mo ba kung gaano ito kakomplikado? Kung gaano ito kadelikado? Alam ko, sagot ni Hiraya. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Pero walang ibang paraan, Dalisay. Ayaw kong mawala ang pag-asa ni Kaylan. Ayaw kong mawala ang pangarap naming magkaroon ng pamilya. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan namin. Isang linggo siyang nag-isip. Hindi ito madali. Ngunit nakita niya ang pagmamahal ni Hiraya para kay Kaylan. Nakita niya ang kalungkutan ni Kaylan at ang pagmamahal niya sa dalawa bilang kanyang pamilya. Ang sakripisyo na ito ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligayahan ng kanyang mga kaibigan. Ang pamilya, ang salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng desisyon. Isang gabi, nagkita silang tatlo sa isang pribadong silid. Nandoon si Kaylan. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagdududa, ngunit mayroong isang bahid ng pag-asa na hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Dalisay, kung hindi mo ito kayang gawin, naiintindihan ko, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay mahina. Ngumiti si Dalisay, isang ngiti na pilit. Kaylan, Hiraya, gagawin ko ito para sa inyo, para sa pamilya natin. Niyakap ni Kaylan si Dalisay ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat at emosyon. Salamat, Dalisay, hindi ko ito malilimutan. Ito ang simula ng kanilang lihim, ang kanilang pamilyang hindi karaniwan na binuo sa pagmamahal, pagtitiwala at isang matinding sakripisyo. Nagplano sila ng detalyado. Ang lahat ay dapat na magmukhang natural. Walang sino man ang makakaalam. Hindi ang kanilang mga pamilya, hindi ang kanilang mga kaibigan.
Ito ay sa pagitan lang nilang tatlo. Pinanindigan ni Hiraya ang pagpapanggap. Naging masaya siya, puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Nakita ni Dalisay kung gaano kasaya si Kaylan nang malaman niyang nagdadalang tao si Hiraya. Ang ngiting iyon ni Kaylan ay nagpatunay sa kanya na tama ang kanyang desisyon. Ang lahat ay maayos, ang lahat ay perpekto, hanggang sa araw na iyon, ang araw ng kasal, ang araw kung saan ang kanilang lihim ay sumabog at naglantad sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Nagbalik si Dalisay sa kasalukuyan. Nakita niya si Hiraya, umiiyak, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga mata ni Kaylan ay puno ng galit at pagdududa. Ang lahat ng kanilang pinangarap ay naglaho. Nilapitan niya si Hiraya, inabot ang kanyang kamay. Ngunit ang puso niya ay mabigat. Hindi niya alam kung paano sila babangon mula dito. Ang kanilang planong puno ng pag-asa ay naging sanhi ng kanilang pinakamalaking pagkawasak. Ang pagmamahal ay naging kasinungalingan sa mata ng mundo. Tiningnan ni Dalisay si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at sakit. Ang kanilang lihim, ang kanilang pag-asa ay ngayon ay isang sumpa. Paano na tayo ngayon, Hira? Bulong niya, ngunit ang tanong ay tanging para sa kanyang sarili. Ang kanilang mundo ay gumuho. Hindi alam ni Hiraya kung ilang araw na siyang nakahiga sa kama. Ang lahat ay tila isang malalim na panaginip, isang bangungot na ayaw matapos. Ang mga salita ni Kaylan, ang pagkamuhi sa kanyang mga mata, ang pilit na pagpapaliwanag ni Dalisay na hindi pinakinggan, lahat ng iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang Villa Amihan na dating tahanan ng kanyang mga pangarap ay ngayon ay isang piitan ng kalungkutan. Hindi siya pinapayagang lumabas ng silid niya at tanging ang kanyang mga kasambahay ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at pagtataka. Alam niyang kumalat na ang balita. Ang iskandalo ay malinaw na umabot na sa bawat sulok ng lungsod ng Tala. Isang umaga, habang nakatunganga sa bintana, narinig niya ang mahinang katok. Ito ang isa sa mga kasambahay, si Aling Nena, may dalang tray ng pagkain. Ngunit bukod sa pagkain, mayroon ding nakabalot na dyaryo sa ilalim ng plato. Nag-aalangan siyang abutin ito. Alam niya kung ano ang naroroon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang dyaryo. Ang malaking headline ay tila sumigaw sa kanya, Del Mar, pinagtataksilan sa altar, buntis na nobya ibinulgar na may ibang ama ang dinadala. Sa ilalim nito ang kanyang litrato, malabo at puno ng pighati. Sa araw ng kanyang kasal, nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Isang malalim na hiwaga ang bumalot sa kasal ng bilyonaryong si Kaylan Del Mar at dating nobya nitong si Hiraya Angeles matapos ibulgar ng kanyang personal assistant ang lihim na pagdadalang tao ni Miss Angeles sa anak ng matalik na kaibigan at business partner ning bilyonaryo na si Dalisay Recto. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Lihim na pagdadalang tao, pagtataksil, lahat ay binaliktad. Ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagmamahal ay ngayon ay isang madilim na kwento ng panlilinlang. Binuksan niya ang telebisyon. Hindi nga siya nagkamali. Ang mga balita ay puno ng kanyang muka, ning muka ni Kaylan at ni Dalisay. Ang mga komentarista ay nagbibigay ng kanilang opinyon. Ang ilan ay nagpapakita ng galit. Ang ilan ay awa. Ngunit karamihan sa kanila ay naguhusga. Hindi ko lubos maisip na magagawa ito ng isang babae, sabi ng isang babaeng komentarista. Sa araw pa talaga ng kanyang kasal, anong klase ng pag-ibig iyan? Masyadong mapusok, masyadong makasarili. Sabi naman ng isang lalaki, dapat siyang panagutan sa ginawa niyang pagkasira ng pangalan ng pamilya Del Mar. Pumikit si Hiraya. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato na binabato sa kanya. Hindi siya makahinga. Ang sakit, ang paghihinagpis. Maya-maya, may malakas na katok sa pinto. Binuksan ito.
At nakita niya si Doña Elena, ang ina ni Kaylan, kasama ang kanyang kapatid na babae, si Alesa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit at pagkasuklam. "Hiraya, kailangan nating mag-usap," sabi ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Tita Elena, Alesa," simula ni Hiraya, ang kanyang puso ay kumakaba. "Alam kong mahirap itong tanggapin, pero hindi po totoo ang lahat ng sinasabi nila. May paliwanag po ako." "Paliwanag?" Tumawa si Alesa, isang tawa na puno ng pang-iinsulto. "Anong paliwanag, Hiraya? Na nagpakasal ka sa aking kapatid habang may dala kang anak ng iba? Na nilinlang mo kaming lahat? Na pinahiya mo ang buong pamilya Del Mar sa harap ng buong mundo?" "Hindi ko po kayo nilinlang," pilit ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ng luha. "Tungkol po ito sa kalagayan ni Kaylan, sa kawalan niya ng kakayahang magkaanak." Biglang namutla si Doña Elena. "Anong sinasabi mo?" "Na si Kaylan po ang may problema sa infertility, Tita Elena," sabi ni Hiraya, naglakas loob. "At kami po, ni Kaylan at Dalisay, ay gumawa ng isang plano para magkaroon kami ng anak. Isang pamilya. Para sa amin. Para sa kanya. Sinisiraan mo pa ngayon ang pangalan ng aking anak?" Sumigaw si Doña Elena, lumapit kay Hiraya. "Walang problema si Kaylan. Malusog ang aking anak. Huwag mong subukang gawin itong dahilan para takasan ang kasalanan mo." "Tita Elena, totoo po ang sinasabi ko," nanginginig na sabi ni Hiraya. "Napakawalang hiya mo, Hiraya." Sumigaw si Alesa. Lumapit din. "Akala ko isa kang marangal na babae, ang kapal ng mukha mo." "Hindi niyo po naiintindihan," pilit ni Hiraya. "Ang lahat ay para kay Kaylan, para sa pangarap niyang magkaroon ng anak. Ang gusto mo lang ay ang aming pera, hindi ba?" sabi ni Doña Elena, puno ng pagkamuhi. "Ang akala mo, makukuha mo ang kayamanan ng mga Del Mar sa pamamagitan ng panlilinlang na ito. Nagkamali ka, Hiraya. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya namin." Naramdaman ni Hiraya ang sakit na tumusok sa kanyang puso. Ang pagtanggi, ang matinding paghatol. "Kailangan mong umalis sa Villa Amihan," utos ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay malamig. "Ngayon din, hindi ka na welcome dito at huwag kang mangangarap na makakakuha ka ng anumang bagay mula kay Kaylan o sa pamilya namin. Wala kang mapapala." Ang mga salita ay parang libu-libong tinik na tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang pangarap, ang kanyang pagkatao, lahat ay tila nadudurog. Lihim na kinuha ni Hiraya ang kanyang iilang gamit, ang mga litrato nila ni Kaylan, ang mga liham ng pag-ibig, ang mga alaala. Lahat ay inilagay niya sa isang maliit na bag. Hindi niya kayang iwanan ang mga iyon. Ito ang tanging patunay ng kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na ngayon ay tila isang malaking kasinungalingan. Nagpaalam siya kay Aling Nena na umiiyak habang yakap siya. "Ingat po kayo, Pip. Ma'am Hiraya, sana po ay malampasan niyo ito." Lumabas siya sa Villa Amihan, ang lugar kung saan niya pinangarap ang kanyang kinabukasan. Ngayon, lumalakad siya papalayo. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kalungkutan. Ang kanyang tiyan ay parang may mabigat na dambana. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay tila naglaho. Nakarating siya sa isang maliit na apartment sa isang liblib na bahagi ng lungsod ng Tala. Ito ay isang lugar na inupahan niya dati para sa kanyang trabaho. Ang apartment ay maliit, ngunit ito ang tanging lugar na maaari niyang puntahan. Nakahiga siya sa kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw sa kanyang tiyan. Ang kanyang sanggol, ang kanyang anak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi siya maaaring maging mahina. Kailangan niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Kailangan niyang lumaban.
para sa kanila. Habang nakasubsob ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang init ng kanyang anak. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang pag-asa. Nagsimulang gabi. Ang dilim ay bumabalot sa silid. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ngunit may isang bahid ng determinasyon. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Kailangan niyang ipakita sa lahat na hindi siya isang manloloko. Isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto. Ginulat siya nito. Sino kaya ang bibisita sa kanya sa hating gabing? Ang kanyang puso ay kumakaba. Sino kaya yan sa hating gabi kahan? Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Isang nakakapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ni Marikit Salazar habang nakatingin siya sa kanyang laptop screen. Naglalaro sa balita ang litrato ni Hiraya. Ang mukha nito ay puno ng luha at kahihiyan na nakalugmok sa sahig ng Villa Amihan. Sa wakas, ang planong matagal na niyang pinaghandaan ay nagbunga. Ang dating reyna ng lungsod ng Tala ay ngayon ay isa ng pinandidirihan. Ang kanyang mga daliri ay mariing pinisil ang mouse habang naglilipat siya ng mga news report. Bawat headline, bawat komento ng mga tao na naghuhusga kay Hiraya ay tila isang matamis na musika sa kanyang tainga. Ang ingay ng media ay parang simponya ng kanyang tagumpay. Napakawalang hiya. Deserve niya yan. Tama lang sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagpapakita na ang mundo ay nakikita na ang tunay na kulay ni Hiraya. Nag-inat siya sa kanyang mamahaling swivel chair. Ang kanyang opisina sa Sinag Holdings ay tahimik at malinis. Dito, sa tabi ni Kaylan, siya nabibilang. Hindi si Hiraya na bigla na lang sumulpot at inagaw ang lahat. Bumalik ang kanyang isipan sa mga unang araw niya bilang personal assistant ni Kaylan. Magalang, propesyonal at laging nasa tabi ni Kaylan. Mula sa pagiging simpleng katulong, unti-unti siyang umakyat sa kanyang posisyon. Pinaghirapan ang bawat pagkilala. Nakita niya ang pagiging perpekto ni Kaylan, ang kanyang katalinuhan, ang kanyang kapangyarihan, at sa paglipas ng panahon, ang paghanga ay naging pag-ibig, isang lihim na pag-ibig na itinago niya sa ilalim ng maskara ng kanyang pagiging propesyonal. Naalala niya ang mga gabing nagtatrabaho sila ng magkasama, ang mga hapunan na naging 12:00 ng hating gabi. Inakala niya, sa bawat ngiti ni Kaylan, sa bawat pagpuri nito, na may pag-asa. Inakala niya na makikita ni Kaylan ang kanyang dedikasyon, ang kanyang loyalty, ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit dumating si Hiraya, isang magandang babae. Oo, ngunit para kay Marikit, isa lamang siyang ordinaryong babae na biglang nakita ni Kaylan. Hindi maintindihan ni Marikit kung ano ang nakita ni Kaylan kay Hiraya na wala sa kanya. Si Hiraya na may simple lang na buhay, samantalang siya, si Marikit, ay laging nasa tabi ni Kaylan. Alam ang bawat detalye ng buhay nito, handang ibigay ang lahat. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Kaylan na tumingin kay Hiraya. Iba ang ningning sa mga mata ni Kaylan, isang ningning na hindi niya kailanman nakita na nakatingin sa kanya. Ang ningning ng pag-ibig, doon nagsimula ang laso ng selos sa kanyang puso. Ang pagmamahal ay naging puot. Ang pagnanais na makuha si Kaylan ay naging pagnanais na sirain si Hiraya. Hindi ka karapat-dapat sa kanya, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa monitor. Ako ang mas karapat-dapat. Ngayon, oras na para tapusin ang kanyang ginawa. Hindi sapat ang simpleng paglantad ng DNA test. Kailangan niyang tiyakin na walang pagbabalikan. Kailangan niyang sirain ng tuluyan ang reputasyon ni Hiraya at higit sa lahat ang tiwala ni Kaylan. Pinuksan niya ang isang folder sa kanyang computer na may label na Project Fall of Angeles. Nakita niya ang mga edited photos, ang mga pekeng text messages na kanyang pinaghandaan. Mga mensahe na tila galing kay Hiraya
nagpapakita ng matatamis na usapan nila ni Dalisay, mga litrato na tila nagpapakita ng kanilang lihim na pagkikita. Ang lahat ay binuo ng detalyado, sapat upang linlangin ang sinuman. Nagpadala siya ng anonymous email sa ilang piling reporter kasama ang mga ebidensya na ito. Hindi niya kayang iwanan ang anumang butas, kailangan niyang tiyakin na magdududa ng tuluyan si Kaylan. Ang galit ni Kaylan ay hindi dapat mawala. Nang matapos siya, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang partikular na numero ang kanyang tinawagan. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang personal na contacts. "Hello?" Sabi ng isang malalim na boses sa kabilang linya. "Nagawa ko na ang parte ko," sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Ang mga ebidensya ay kumakalat na. Si Hiraya Angeles ay tapos na. Ang reputasyon niya ay ganap na nasira. "Magaling, Marikit," sagot ng boses. "Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo pumamba after. Ing Delmar ay magiging abala sa kanyang personal na gulo. Ito na ang ating pagkakataon." "Ang Sinag Holdings," sabi ni Marikit, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Kailan natin sisimulan ang paglipat ng shares? At ang mga dokumento na iyon handa na ba?" "Huwag kang mag-alala," sagot ng boses. "Ang lahat ay nasa tamang oras. Siguraduhin mo lang na ang pagbagsak ni Kaylan ay magiging permanente. Walang paraan para makabalik siya sa tuktok." "Gagawin ko ang lahat para dyan," tugon ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa ambisyon. Hindi lang ito tungkol kay Kaylan at Hiraya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan na matagal na niyang pinangarap. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang desk kung saan naroon ang isang litrato ni Kaylan at Hiraya na masayang nakangiti sa isa't isa, kuha bago pa man magsimula ang kanilang relasyon. Kinuha niya ito at dahan-dahang pinunit ang bahagi kung saan nakangiti si Hiraya. Itinapon niya ang piraso ng litrato sa basurahan kasama ang iba pang mga kalat na walang kabuluhan. Ing tanging natira sa litrato ay ang mukha ni Kaylan na ngayon ay hawak niya sa kanyang palad. Hinaplos niya ang mukha ni Kaylan, isang kakaibang pagmamahal na may bahid ng pagmamay-ari ang sumilay sa kanyang mga mata. "Hindi ka magiging masaya sa kanya, Kaylan," bulong niya sa litrato. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi kailanman. Nagpatuloy ang gabi at nagpatuloy din ang pagmamaniobra ni Marikit. Kinontak niya ang isang koneksyon niya sa social media, isang influencer na kilala sa pagiging agresibo sa paglalantad ng mga eskandalo. Ibinigay niya rito ang eksklusibong kwento kasama ang mga karagdagang patunay na nagpapatibay sa bersyon ng pagtataksil ni Hiraya. Alam niyang sa mundong ito, ang unang naririnig ng mga tao ay ang katotohanan nila at ang kanyang bersyon ay sapat na upang tuluyang ibaon sa limot ang anumang pagtatangka ni Hiraya na ipagtanggol ang sarili. Naramdaman niya ang pagkapanalo. Ito ang simula. Ang pagbagsak ni Hiraya ay unang hakbang lamang. Ang susunod ay ang pagkuha sa Sinag Holdings. Ang boses mula sa telepono ay hindi nagkakamali. Si Kaylan na ngayon ay abala sa kanyang personal na gulo ay magiging mahina. At ang isang mahinang hari ay madaling pababagsakin. Ang ilaw mula sa kanyang laptop ay nagpatuloy sa pag-iilaw sa kanyang muka. Walang bakas ng pagsisisi, walang pagdududa, tanging ang matinding ambisyon at ang pagnanais na makuha ang lahat ng sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Ang pag-ibig ni Kaylan, ang kapangyarihan, ang reputasyon, lahat. Muli siyang tumitig sa litrato ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Hindi man ngayon, pero balang araw, siya ang magiging babae sa tabi niya. Siya ang magiging reyna ng Sinag Holdings. At walang sino man, lalo na si Hiraya Angeles, ang makakapigil sa kanya.
Nakatayo si Kaylan sa bintana ng kanyang opisina. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa abalang kalye ng lungsod ng Tala. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang eskandalo sa kanyang kasal. At ang bawat araw ay parang isang walang katapusang bangungot. Ang mukha ni Hiraya na puno ng luha at pagtataksil ay patuloy na bumabalik sa kanyang alaala. Sinubukan niyang magtrabaho, subukang kalimutan ang lahat, ngunit ang bawat file, ang bawat desisyon sa Sinag Holdings ay tila walang kabuluhan. Ang mga headline sa dyaryo, ang mga balita sa telebisyon, ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado, lahat ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahihiyan. Si Kaylan Del Mar, ang hindi matitinag na bilyonaryo, ay naging biktima ng isang pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang gallery. Dito, nakatago ang mga litrato niya at ni Hiraya, mga video ng kanilang mga tawanan at pagmamahalan. Isa-isa niyang pinanood ang mga ito. Ang ngiti ni Hiraya, ang kinang sa kanyang mga mata, ang init ng kanyang yakap, ang lahat ay tila totoo. Ang lahat ay tila puno ng pag-ibig. Paano siya nagawang linlangin ng ganito? Naalala niya ang mga unang araw ng kanilang pagmamahalan, ang pagiging simple ni Hiraya, ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya, ang kanyang pagiging malambing at maalaga. Lahat ng iyon ay parang isang panaginip. Kung totoo ang mga ipinakitang ebidensya ni Marikit, kung totoo ang mga balita, kung gayon isa siyang napakahusay na aktres, ngunit ang kanyang puso ay naniniwala pa rin sa isang maliit na bahagi ng nakaraan. Tumunog ang kanyang telepono, si Marikit. Pinindot niya ang answer button. Yes, Marikit? Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Sir Kaylan, may bago po akong nakuha na impormasyon, sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay tila puno ng pag-aalala. May mga bagong litrato at text messages na nagpapakita ng pagpapakita ng kanilang patuloy na ugnayan kahit na matapos ang iskandalo. Isang katanungan ang biglang pumasok sa isip ni Kaylan. Bakit? Bakit ganito na lang ang pagpupursige ni Marikit na ipakita sa kanya ang lahat ng ito? Ang kanyang pag-aalala ay tila lumalampas na sa tungkulin ng isang personal assistant. Parang may personal na galit, isang kasiyahan sa bawat patak ng lason na ibinubuhos niya sa kanyang isipan. I-email mo na lang sa akin, Marikit. Marami akong ginagawa. Malamig niyang sagot at ibinaba ang telepono bago pa man ito makasagot. Sumandal siya sa kanyang upuan, ipinikit ang mga mata. Ang galit na nararamdaman niya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Pagdududa, hindi kay Hiraya, kundi sa kwentong isinasaksak sa kanyang isipan. Naalala niya si Dalisay, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid sa ibang ina. Magkasama sila sa hirap at ginhawa, mula sa mga simpleng laro ng bata hanggang sa pagbuo ng Sinag Holdings. Ang Dalisay na kilala niya ay hindi traidor. Si Dalisay ay tapat, may isang salita, at handang isakripisyo ang sarili para sa mga taong mahal niya. Magagawa ba talaga nitong saksakin siya sa likod? At si Hiraya, ang kanyang mga salita sa silid na iyon ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang desperadong kasinungalingan, kundi bilang isang pakiusap na puno ng sakit. Hindi ito kasinungalingan, Kaylan. Ito ay isang plano para sa atin. Tungkol po ito sa problema mo, sa infertility mo. Noon, ang mga salitang iyon ay tila isang paninisi, isang paraan para ilihis ang usapan. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng kanyang opisina, ang mga ito ay parang isang susi. Isang susi sa isang katotohanang ayaw niyang harapin, isang katotohanang pinilit niyang ibaon sa limot. Ang lahat ay masyadong perpekto. Ang ebidensya ay laging dumarating sa tamang oras upang palakasin ang kanyang galit.
Ang lahat ay galing sa iisang tao, si Marikit. Naalala niya ang itsura ni Marikit sa araw ng kasal. Habang ang lahat ay nagkakagulo, habang siya ay nawawasak, si Marikit ay kalmado, kontrolado. May isang ngiti sa kanyang mga labi na mabilis niyang itinago, isang ngiti ng tagumpay. Hindi, hindi siya maaaring maging bulag. Isa siyang negosyante. Sanay siyang mag-analisa ng mga sitwasyon, maghanap ng mga butas at tumuklas ng katotohanan. At sa sitwasyong ito, ang tanging hindi niya pa nasusuri ay ang taong pinakamalapit sa kanya, ang taong nagbibigay sa kanya ng lahat ng impormasyon. Kinuha niya ang kanyang laptop at nag-umpisang magsaliksik. Hindi niya maaaring gamitin ang sarili niyang mga tauhan, masyadong malapit si Marikit sa operasyon ng kumpanya. Kailangan niya ng isang tagalabas, isang profesional. Natagpuan niya ang pangalan ng isang respetadong private investigator, kilala sa pagiging mahusay at diskreto. Walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ito. "Magandang hapon," sabi ng isang boses sa kabilang linya. "Naghahanap ako ng serbisyo ninyo," diretsong sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. "Kailangan ko ng isang masusing investigasyon. Ito ay sensitibo at kailangan ng lubos na pag-iingat." "Naiintindihan ko, Ginoo. Ano po ang maitutulong ko?" "Gusto kong imbestigahan mo si Marikit Salazar, ang personal assistant ko," sabi ni Kaylan. "Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. At higit sa lahat, gusto kong alamin mo ang pinagmulan ng lahat ng ebidensyang ibinigay niya sa akin laban kay Hiraya Angeles. Bawat litrato, bawat text message, gusto kong malaman kung totoo ang mga ito." "Masusunod, Ginoo. Kailan niyo po gustong magsimula?" "Ngayon din," sagot ni Kaylan. Ilang araw ang lumipas. Bawat araw ay isang pagtitiis. Nagkunwari siyang normal sa harap ni Marikit, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ng pagdududa ang namumuo. Ang bawat ngiti ni Marikit, ang bawat pag-aalala nito, ay ngayon ay tila isang pagganap. Isang hapon, habang abala siya sa pagtingin sa mga papeles na hindi naman niya naiintindihan, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Isang hindi rehistradong numero. Ang investigator. Mabilis niyang sinagot ito. "Gino," sabi ng boses sa kabilang linya, "mayroon na po akong paunang resulta." Napatigil sa paghinga si Kaylan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "Ano ang nalaman mo?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang investigator. "Sir, may nakita akong kakaiba sa mga files ni Miss Salazar." Napatayo si Hiraya mula sa pagkakaupo sa sahig. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas dahil sa katok sa pinto. Hating gabi na. Sino ang maaring dumalaw sa kanya sa ganitong oras? Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib, ngunit mabilis itong napalitan ng isang maliit na pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sumilip sa maliit na butas. Sa labas, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, puno ng pagod at pag-aalala. Si Dalisay. Binuksan niya ang pinto. "Say!" Walang salitang namutawi sa bibig ni Dalisay. Agad siyang niyakap nito, isang yakap na puno ng pangunawa at sakit. Naramdaman ni Hiraya ang bigat ng lahat ng nangyari. Sa yakap ng kanyang kaibigan, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho. Humagulgol siya. "Pasensya ka na, Hira," bulong ni Dalisay. "Ngayon lang kita natunton. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin." Nang kumalma siya, pinapasok niya si Dalisay sa maliit na apartment. Umupo sila sa luma at maliit na sofa. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. "Say, patawarin mo ako." Sa wakas ay sabi ni Hiraya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bagong determinasyon. "Nadawit ka pa sa gulo na ito. Ang pangalan mo, ang reputasyon mo, nasira dahil sa akin." Umiling si Dalisay.
Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Huwag mong sabihin yan, Hira. Pinili ko ito. Pinili nating tatlo. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi ko kayo naprotektahan, ang hindi ko napigilan ang lason ni Marikit. Hindi pa huli ang lahat, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay matalim. Ang babaeng umiiyak kanina ay unti-unting nawawala, napapalitan ng isang babaeng handang lumaban. Hindi ako papayag na tapusin niya tayo ng ganito. Lalaban ako, Say, para sa anak ko, para sa katotohanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Iyan ang Hiraya na kilala ko. Tumayo siya. Kasama mo ako sa laban na to, Hira, hanggang sa huli. Kinabukasan, sinamahan ni Dalisay si Hiraya upang makipagkita kay Attorney Robles, isang matandang abogado na malapit na kaibigan ng yumaong ama ni Hiraya. Sa kanyang maliit na opisina na puno ng mga libro, ipinaliwanag nila ang buong kwento mula sa kondisyon ni Kaylan hanggang sa kanilang lihim na kasunduan. Nakikinig si Attorney Robles ng may malalim na pag-unawa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang matapos sila, huminga siya ng malalim. Mahirap ang laban na ito, Hiraya, sabi ng abogado. Ang opinyon ng publiko ay nasa kanila. Ang mga ebidensya ni Marikit, kahit na peke, ay mukhang kapani-paniwala sa mata ng marami. Kailangan natin ng isang matibay na patunay na siya ang nagmamanipula ng lahat. Ngunit paano, attorney? Tanong ni Hiraya. Ang pag-asa ay tila bahagyang kumukupas. Paano kami makakahanap ng ebidensya laban sa kanya? Kailangan nating magsimula sa simula. Sagot ni Attorney Robles. Sino si Marikit Salazar bago siya naging assistant ni Kaylan? Ano ang kanyang nakaraan? Sa bawat kasinungalingan, laging may bakas na naiiwan. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanila ng direksyon. Ang unang hakbang ay alamin kung sino talaga si Marikit. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Hiraya na mamuhay ng normal hanggat maaari. Isang hapon, habang bumibili ng ilang gamit sa isang maliit na grocery store malapit sa kanyang apartment, nakarinig siya ng dalawang babaeng nag-uusap sa kabilang aisle. Ang kanilang mga boses ay pamilyar. Sila ay mga dating kasamahan niya sa marketing department ng Sinag Holdings. Grabe talaga si Marikit, no? Ang layo na ng narating, sabi ng isa. Sino bang mag-aakala na yung dating tahimik na babae sa accounting ay magiging ganyan? Oo nga, sagot ng isa pa. Pero alam mo ba, dati pa man may kakaiba na sa kanya to. Naalala mo ba noon yung presentation para sa V Corp? Siya ang gumawa ng mga projected sales na iyon from scratch. Galing, no? No, parang totoo. Maging si Sir Dalisay na paniwala niya. Napatigil sa paghinga si Hiraya. Ang isang simpleng papuri ay tila isang malaking pahiwatig, parang totoo. Ang kakayahan ni Marikit na gumawa ng isang bagay na mukhang kapani-paniwala kahit na hindi. Dali-dali niyang binayaran ang kanyang pinamili at umuwi. Agad niyang tinawagan si Dalisay. Say, may naalala ako? Sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Si Marikit. Magaling siyang magdoktor ng mga dokumento. May isang insidente dati sa accounting department. Oo, naalala ko yon, sabi ni Dalisay sa kabilang linya. Ang presentasyon para sa V Corp. Ang galing ng pagkakagawa niya sa mga financial projections. Pero teka, paano kung ang mga litrato at text messages ay gawa-gawa niya lang din? Pagtatapos ni Hiraya sa iniisip ng kaibigan, kailangan nating makahanap ng patunay. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Dalisay. Hira, naalala ko, bago siya naging personal assistant ni Kaylan, may pansamantala siyang desk malapit sa opisina ko. Nang lumipat siya, may iilan siyang gamit na naiwan sa isang lumang kahon. Baka may naiwan siyang bagay doon. Ito na ang kanilang pagkakataon. Kinagabihan, lihim na ipinasok ni Dalisay si Hiraya sa gusali ng Sinag Holdings.
Ang bawat hakbang nila sa tahimik na pasilyo ay puno ng kaba. Nakarating sila sa isang maliit na storage room kung saan nakatambak ang mga lumang gamit. Hinanap nila ang kahon na may pangalang Salazar. Maalikabok ito at halatang matagal nang hindi nabubuksan. Dala ng pag-asa, sinimulan nilang halungkutin ang laman nito, mga lumang papel, mga walang kwentang gamit sa opisina. Nang akala nila ay wala na silang makikita, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na matigas sa ilalim ng kahon, isang manipis na folder nakatago sa ilalim ng isang pekeng ilalim. Hindi ito kasama sa mga opisyal na dokumento. Ito ay personal. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang mga papeles na hindi niya inaasahan, mga bank statement, mga kopya ng mga email at isang maliit na USB drive. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla nang makita ang mga pangalan at numero sa mga dokumento. Ano ito? Bulong niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang folder na ito ay hindi lang isang simpleng bakas. Ito ay isang bomba. Ang bawat segundo ng katahimikan sa kabilang linya ng telepono ay parang isang oras para kay Kaylan. Ang mga salita ng investigator ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sir, may nakita akong kakaiba sa mga files ni Miss Salazar. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng pagbabanta. Pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sir Kaylan, ang mga litrato at text messages na ipinadala sa inyo, lahat ay peke, diretsyong sabi ng investigator. Ginamitan namin ng forensic analysis. Ang metadata ng mga litrato ay nagpapakita na dumaan ito sa isang advanced photo editing software. May mga bakas ng digital manipulation, partikular sa paglalagay kina Miss Angeles at Mr. Recto sa iisang larawan. Ang mga text messages naman nanggaling sa isang unregistered SIM na natrace namin sa isang burner phone na binili gamit ang cash. Pero ang mas mahalaga, huminga ng malalim ang investigator. Ang nakaraan ni Miss Salazar ay hindi malinis. Mayroon siyang history ng financial fraud sa dati niyang kumpanya. Bago pa man siya magtrabaho sa Sinag Holdings, maliit na kaso lamang iyon na naayos sa labas ng korte. Ngunit ang pattern ay malinaw, panlilin lang para sa personal na kapakinabangan. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Kaylan. Ang hinala niya ay totoo. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang masalimuot na plano na idinisenyo para wasakin hindi lang ang relasyon nila ni Hiraya, kundi pati na rin siya. Nilinlang siya. Ginawa siyang tanga ng taong pinagkakatiwalaan niya araw-araw. Salamat, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ipadala mo sa akin ang buong report. Ngayon na! Ibinaba niya ang telepono. Ang galit ay nagsimulang umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang dibdib. Isang nag-aapoy na bola ng puot. Tiningnan niya ang intercom sa kanyang mesa. Marikit, pumasok ka sa opisina ko. Ngayon din. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto at pumasok si Marikit. May dalang folder. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng karaniwang propesyonal na ngiti. Yes, Sir Kaylan, ito na po yung mga dokumento para sa board meeting. Hindi siya pinansin ni Kaylan. Nakatayo lang siya nakatalikod, nakatingin sa bintana. Marikit, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Gaano katagal mo na akong ginagawang tanga? Napatigil si Marikit. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Humarap si Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Marikit. Inihagis niya ang isang printed copy ng report ng investigator sa kanyang mesa. Huwag ka nang magpanggap, Marikit. Alam ko na ang lahat. Nanginginig na tiningnan ni Marikit ang mga papel. Ang mga salitang forensic analysis, digital manipulation,
financial fraud ay tumalon mula sa pahina. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Alam ko na peke ang mga litrato. Alam ko na gawa-gawa lang ang mga text messages at alam kong ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Mariing sabi ni Kaylan, bawat salita ay may diin. Ang tanong ko lang ay bakit? Dahil ba tinanggihan kita noon? Dahil ba mas pinili ko si Hiraya kaysa sa isang makamandag na ahas na tulad mo? Sa halip na matakot, isang kakaibang pagbabago ang nangyari kay Marikit. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na galit. Tumayo siya ng tuwid. Ang maskara ng maamong assistant ay tuluyan ng nahulog. Oh, sagot niya. Ang kanyang boses ay matigas at walang pagsisisi. Dahil sa kanya, dahil sa isang babaeng walang ginawa, kundi ang umasa sa'yo. Ako, Kaylan, ako ang laging nasa tabi mo. Ako ang nakakaintindi sa'yo. Ako ang karapat-dapat sa lahat ng meron ka, hindi siya. Kaya sinira mo siya? Sinira mo kami? Sigaw ni Kaylan, hindi makapaniwala sa kawalan ng konsensya ng babae. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marikit. Akala mo ba tapos na? Akala mo ba dahil nalaman mo ang katotohanan, ikaw na ang panalo? Umiling siya. Kaylan, minamaliit mo ako. Alam kong darating ang araw na ito, kaya naghanda ako. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mayroon akong huling alas, Kaylan. Isang bagay na sisira sa'yo. Isira sa'yo ng tuluyan. Isang bagay na wawasak sa imahe ng perpektong Kaylan Del Mar na pinakaiingatan mo. Bago pa man makagalaw si Kaylan, pinindot na niya ang isang buton sa kanyang telepono. Enjoy the show, sabi niya. Isang demonyong ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang telepono ni Kaylan. Sunod-sunod na text messages at tawag ang pumasok. Ang malaking TV screen sa kanyang opisina na laging nakatutok sa isang news channel ay biglang nag-flash ng breaking news. Ang litrato niya ang lumabas sa screen kasama ang isang malaking headline. Ang lihim ni Kaylan Del Mar, ibinulgar. Bilyonaryo, baog pala? Napatigil ang mundo ni Kaylan. Ang sikreto na pinakatago-tago niya, ang pinagmulan ng lahat ng sakit at desisyon, ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ay ngayon ay nakalantad na sa buong mundo. Sa maliit na apartment ni Hiraya, habang pinag-aaralan nila ni Dalisay ang mga dokumentong nakuha nila, nakabukas ang kanilang telebisyon. Pareho silang napako sa kanilang kinauupuan nang makita ang balita. Ang mukha ni Kaylan, na puno ng kapangyarihan at kumpiyansa, ay ngayon ay nasa gitna ng isang bagong eskandalo. Isang eskandalong mas masakit, mas personal. Hindi bulong ni Hiraya, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. Ginawa talaga ni Marikit. Nakita nila kung paano pinatay ng babae ang kaluluwa ng lalaking pareho nilang minahal. Ang plano nilang protektahan si Kaylan ay ang naging sandata para wasakin ito. Bumalik sa opisina, nakatayo si Kaylan na parang isang estatwa. Ang mga tawag mula sa kanyang ina, sa board of directors, ang mga alerto mula sa stock market na nagpapakita ng pagbagsak ng halaga ng Sinag Holdings, lahat ay tila isang malayong ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtawa ni Marikit, isang pagtawa na puno ng tagumpay at paghihiganti. Ngayon, Kaylan, sabi ni Marikit, lumalakad palapit sa kanya. Sino ang talo? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang silya. Ang kanyang katawan ay nawalan ng lakas. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pagkalalaki, lahat ay nawala sa isang iglap. Ang kadiliman ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Ang screen ay puno ng mga mensahe ng puot, pangungutya at paghusga. Para siyang nalulunod. Tapos na ba ang lahat?
Bulong niya sa hangin, hindi sa sinuman, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bawat salita sa balita ay parang isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Habang nakatitig sa screen ng telebisyon sa wasak na imahe ni Kaylan, hindi galit o kasiyahan ang naramdaman niya. Sa halip, isang matinding kirot, isang pagnanais na protektahan ang lalaking minsan niyang pinangarap. Makasama habang buhay. Nakita niya ang sakit sa likod ng blankong ekspresyon nito. Alam niya, higit kanino man, kung ano ang ibig sabihin ng sikretong iyon para sa kanya. Grabe si Marikit. Narinig niyang bulong ni Dalisay sa tabi niya, puno ng hindi makapaniwalang galit. Wala siyang puso. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi na ito panahon para umiyak. Hindi na ito panahon para magdalamhati. Kailangan ko siyang puntahan. Mariin niyang sabi, tumatayo sa hirate ka, pigil ni Dalisay. Ni, delikado. Baka kung ano pa ang gawin niya. Galit siya. Kaya nga kailangan ko siyang puntahan, sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na ngayon lang nakita ni Dalisay. Ngayon higit kailanman, kailangan niya ako. Kailangan niya ng isang taong nakakaintindi sa kanya at kailangan niyang malaman na hindi pa tapos ang laban. Hindi na nakipagtalo si Dalisay. Nakita niya ang lakas sa mga mata ni Hiraya. Mabilis na nagbihis si Hiraya. Ang kanyang paglalakbay patungo sa penthouse ni Kaylan ay puno ng kaba. Paano kung itaboy siya nito? Paano kung ang galit nito ay mas malaki pa kaysa sa sakit na nararamdaman? Ngunit itinulak niya ang lahat ng pag-aalinlangan. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, huminga siya ng malalim bago kumatok. Walang sumasagot, kinatok niya muli, mas malakas. Sa wakas, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang Kaylan na tumambad sa kanya ay hindi ang Kaylan na kilala niya. Ang dating matikas na tindig ay ngayon ay hukot. Ang mga matatalim na mata ay walang buhay, napapaligiran ng itim. Ang mamahaling damit ay gusot. Amoy alak ang hangin sa paligid niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kaylan. Ang kanyang boses ay mahina at basag. Gusto mo bang makita kung paano mo ako sinira? Hindi nasaktan si Hiraya sa mga salita. Sa halip, awa ang naramdaman niya. Bimato, pumasok siya sa loob, isinara ang pinto. Ang buong lugar ay madilim, tanging ang ilaw mula sa syudad sa labas ang nagbibigay liwanag. Mga bote ng alak ang nagkalat sa sahig. Hindi ikaw ang sumira sa iyo, Kaylan, mahinahon niyang sabi. Si Marikit, at hinayaan nating gawin niya iyon. Hindi makatingin ng diretso si Kaylan sa mga mata niya. Umalis ka na. Hiraya, pakiusap. Hindi mo deserve makita ito. Lumapit si Hiraya. Pinulot ang isang basag na picture frame sa sahig. Ito ay litrato nilang dalawa. Masaya. Noong una nilang anibersaryo. Hindi ako aalis. Sabi niya, inilapag ang litrato sa mesa. Dahil ang gulo na ito, hindi lang sa'yo. Sa ating dalawa ito. Sa ating tatlo. Sa wakas tumingin si Kaylan sa kanya. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Patawarin mo ako, Hira. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang malakas na pader na kanyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo. Dahil naging duwag ako. Pinakinggan ko ang lason niya dahil mas madaling manisi kaysa harapin ang katotohanan. Ang katotohanan na hindi ako buo. Isang patak ng luha ang dumaloy sa pisngi ni Kaylan. Ito ang unang beses na nakita ni Hiraya na umiyak ang lalaking ito. Lumapit siya at niyakap ito ng mahigpit. Shh! Wala kang kasalanan. Wala tayong kasalanan. Yumakap pabalik si Kaylan. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na pumulupot kay Hiraya na para bang siya ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa tuluyang pagguho. Sa gitna ng dilim at basag na mga pangarap, sa pinakamababang punto ng kanilang buhay,
Muli nilang natagpuan ang isa't isa. Mahal kita, Hira. Humihikbing sabi ni Kaylan. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin. Ikaw lang. Mahal din kita. Sagot ni Hiraya, hinahaplos ang kanyang likod. At ngayon, lalaban tayo. Magkasama. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon nang may marinig silang katok sa pinto. Nagkatinginan sila. Pumasok si Dalisay. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang dalawa na magkayakap at isang bahagyang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa kanyang labi. Sorry sa abala, sabi ni Dalisay. Pero may dala ako. Inilabas niya ang USB drive na nahanap nila ni Hiraya. Kailan? Hindi pa tapos ang laban. Ito na ang sandata natin. Umupo silang tatlo sa harap ng laptop ni Kaylan. Isinaksak ni Dalisay ang USB. Bumungad sa kanila ang mga file na maingat na itinago ni Marikit. Ang mga orihinal na litrato bago ito i-edit. Mga audio recording ng pakikipag-usap niya sa isang kasabwat tungkol sa pagkuha sa Sinag Holdings at mga bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga ng perang pumasok sa isang offshore account. Ang lahat ng kasinungalingan ay nakalantad sa kanilang harapan. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang blankong ekspresyon sa mukha ni Kaylan ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang hari ay nasugatan, ngunit hindi namatay. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nag-alab, mas maliwanag at mas mapanganib kaysa dati. Tumingin siya kay Hiraya, pagkatapos ay kay Dalisay. Ang pagdududa ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang hindi matitinag na tiwala. Ginamit niya ang media para sirain tayo, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay matatag na muli. Kung gayon, gagamitin din natin ang media para ilantad siya. Nagkatinginan silang tatlo. Isang bagong pagkakaisa ang nabuo sa kanilang pagitan. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, lahat ng iyon ay naging gasolina para sa kanilang pagbangon. Oras na para tapusin ito, sabi ni Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Sa mukha ni Marikit sa isa sa mga file, ang function hall ng Sinag Holdings Tower ay napuno ng mga reporter, cameramen at mga kilalang personalidad mula sa mundo ng negosyo at media. Isang emergency press conference ang ipinatawag ni Kaylan Del Mar at ang balita ay kumalat na parang apoy. Ano pa ang sasabihin ng bilyonaryong minsan nang nasa tuktok, ngunit ngayoy nasa gitna ng kahihiyan? Ang lahat ay nag-aabang. Ang hangin ay puno ng tensyon at espekulasyon. Sa backstage, nakatayo si Kaylan sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkatalo, kundi ng isang malamig at matalas na determinasyon. Sa tabi niya, si Hiraya, hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at init. Sa kabilang panig, si Dalisay nakatayo ng tuwid, handa sa anumang mangyayari. Handa ka na ba? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Huminga ng malalim si Kaylan at tumingin sa refleksyon nilang tatlo sa salamin. Handa na ako, handa na tayo. Nang lumabas sila sa entablado, isang nakabibinging pag-click ng mga kamera ang sumalubong sa kanila. Ang mga flash ay sumasabog na parang mga kidlat. Umupo si Kaylan sa gitna, si Hiraya sa kanyang kanan, at si Dalisay sa kanyang kaliwa. Magkahawak ang mga kamay nila ni Hiraya sa ilalim ng mesa, isang tahimik na pangako ng suporta. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ni Kaylan, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaling-aungaw sa buong hall. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ipinatawag ko kayo ngayong araw hindi para itanggi ang mga balitang kumakalat. Bagkus, narito ako para kumpirmahin ang isang bahagi nito. Isang bulungan ng kumalat sa mga manonood. Totoo, patuloy ni Kaylan, tumingin ng diretso sa mga kamera. Hindi ako maaring magkaanak. Ako ay baog. Ang bulungan
ay naging isang malakas na ingay. Ang pag-amin ay direkta at walang paligoy. Ang kondisyon kung ito, sabi ni Kaylan, itinaas ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat, ay ang ugat ng isang desisyon na ginawa naming tatlo. Isang desisyon na binuo hindi sa panlilinlang, kundi sa pagmamahal. Isang desisyon na lumikha ng isang pamilya. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang sakit, ang kanilang pangarap, ang alok ni Hiraya at ang sakripisyo ni Dalisay. Ang kanyang mga salita ay tapat at puno ng emosyon. Ang kwento ng isang pamilyang hindi karaniwan ay unti-unting nabubuo sa isipan ng mga nakikinig. Ang aming sikreto ay ginawang isang sandata laban sa amin, sabi ni Kaylan. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng galit. Ang aming pag-asa ay ginawang isang kwento ng pagtataksil, at ang lahat ng ito ay kagagawan ng iisang tao. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran ng hall. Pumasok si Marikit Salazar, may kasamang 2 security guard. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagtatangka. Napigilan ang nangyayari. Mr. Delmar, anong ibig sabihin nito? Sigaw niya, sinusubukang gumawa ng eksena. Huwag kayong maniwala sa kanya, sinisiraan niya lang ako. Ngunit hindi natinag si Kaylan. Isinenyas niya ang kamay sa malaking screen sa likod nila. Ang taong iyon ay si Miss Marikit Salazar, ang aking dating personal assistant. At ngayon, ipapakita namin sa inyo ang katotohanan. Biglang nag-play sa screen ang isang video. Una, ang orihinal na litrato ni Hiraya at Dalisay na magkahiwalay, pagkatapos ay ipinakita kung paano ito ine-edit upang magmukhang magkasama sila sa isang romantikong tagpuan. Sunod, ipinakita ang mga pekeng text messages kasama ang digital footprint na nagpapatunay na galing ito sa isang burner phone na binili malapit sa apartment ni Marikit. Ang mga manonood ay napanganga. Ang ebidensya ay malinaw at hindi matatawaran. At hindi lang yan, sabi ni Dalisay, nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay matatag. Si Miss Salazar ay may plano ring pabagsakin ang Sinag Holdings. Isang audio recording ang pinatugtog. Ang boses ni Marikit, malinaw at distinct, ay narinig na nakikipag-usap sa isang kasabwat tungkol sa pagmamanipula sa stock market at paglilipat ng mga ari-arian ng kumpanya. Napatigil si Marikit sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tila isang multo na nakakita sa sarili nitong libingan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Desperado niyang sigaw, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Tumayo si Hiraya. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nakahanap ng kanyang lakas. Ang ginawa mo, Marikit, ay hindi lang paninira sa aming pangalan. Sinubukan mong wasakin ang isang pamilya. Sinubukan mong sirain ang isang buhay na hindi pa man naisisilang. Pero nabigo ka dahil ang pagmamahal na mayroon kami ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan na kaya mong gawin. Sa hudyat ni Kaylan, lumapit ang mga pulis na kanina patahimik na nag-aabang sa gilid. Miss Marikit Salazar, inaaresto ka namin para sa mga kasong corporate sabotage, libel at perjury. Habang isinasakay si Marikit, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot, nakatitig kay Kaylan at Hiraya. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng pagkatalo at galit. Hindi pa tayo tapos, sigaw niya habang hinihila siya palabas. Hindi ito matatapos. Ngunit ang kanyang mga banta ay nawalan na ng saysay. Ang katotohanan ay nagliliwanag. Tumayo si Kaylan at Hiraya, magkahawak kamay sa harap ng buong mundo. Hindi na sila nagtatago. Ang kanilang pamilya, kahit na hindi karaniwan, ay buo at matatag. Ang katahimikan sa hall ay biglang napalitan
ng isang malakas na palakpakan. Ang paghuhusga ay napalitan ng pag-unawa at ang pagkamuhi ay napalitan ng paghanga. Ang kanilang katapangan na harapin ang katotohanan ay nagbigay inspirasyon sa marami. Sa gitna ng mga flash ng kamera, tiningnan ni Kaylan si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ang bagyo ay tapos na, at sila, magkasama, ay nakatayong matatag sa gitna ng liwanag. Ang mga araw na sumunod sa press conference ay tila isang panaginip na kahirap-hirap paniwalaan para kay Hiraya. Ang dating mundo na puno ng paghuhusga at kahihiyan ay biglang napalitan ng liwanag. Ang kanilang kwento, na dating isang madilim na iskandalo, ay ngayon ay naging isang simbolo ng katapangan, pag-ibig at modernong pamilya. Ang mga balita ay hindi na tungkol sa pagtataksil, kundi sa kanilang pambihirang kwento ng pag-ibig. Ang mga social media na dati puno ng galit ay ngayon ay naglalaman ng mga mensahe ng suporta at paghanga. Nakatanggap sila ng mga liham mula sa mga mag-asawang dumaranas din ng infertility, nagpapasalamat sa kanila sa pagbibigay ng boses sa kanilang pinagdadaanan. Si Marikit Salazar, kasama ang kanyang kasabwat, ay nahaharap sa mabibigat na kaso. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng kanyang pag-akyat. Ang kanyang pangalan ay naging babala sa mundo ng korporasyon. Ngunit para kay Hiraya, ang hostisya para kay Marikit ay hindi ang pinakamahalaga. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan na unti-unti nilang natatamo. Ang Villa Amihan, na minsan ay naging simbolo ng kanyang pagkawasak, ay muling naging kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng mga lihim na nagtatago sa mga pader nito. Ang bawat sulok ay puno ng pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Kaylan sa hardin, kung saan dapat sana ay ginanap ang kanilang kasal, huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Dito unang sinabi ni Kaylan na mahal niya ito. "Iniisip mo ba kung ano ang iniisip ko?" Tanong ni Kaylan, hinahawakan ang kanyang kamay. Ngumiti si Hiraya, na dapat siguro nating tapusin ang nasimulan natin dito. Tumingin si Kaylan sa kanyang mga mata, ang pagmamahal ay malinaw na nakikita. "Mahal kita, Hiraya Angeles, higit pa sa buhay ko. Patawarin mo ako kung minsan kong pinagdudahan ang pag-ibig na iyan." "Tapos na yon, Kaylan," sagot ni Hiraya, hinahaplos ang kanyang pisngi. "Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas." Lumuhod si Kaylan sa kanyang harapan, kinuha ang kanyang kamay. "Hiraya, pakakasalan mo ba ako? Ulit?" Sa pagkakataong ito, walang sikreto, walang takot. Tanging ikaw, ako, at ang ating pamilya. Tumulo ang mga luha sa mata ni Hiraya, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. "Oo, Kaylan, oo." Yung kanilang pangalawang kasal ay malayo sa engranding selebrasyon na una nilang pinlano. Ito ay simple, pribado, at naganap sa mismong hardin na iyon. Ang mga bisita ay iilan lamang. Ang kanilang mga tunay na kaibigan, si Doña Elena, na lumapit sa kanya at humingi ng tawad ng may buong pagpapakumbaba, at siyempre si Dalisay, na nakatayo bilang best man, may ngiti sa labi na abot tenga. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga panata, ang mga salita ay mas may bigat at kahulugan. Ang kanilang mga pangako ay nasubok na ng apoy, at ngayon ay mas matibay pa kaysa dati. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay ay nagsimulang bumalik sa normal, ngunit isang bagong klase ng normal. Isang normal na mas masaya, mas totoo. Isang gabi, naramdaman ni Hiraya ang isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Ang oras na pinakahihintay nila ay dumating na. Sa ospital, hindi umalis si Kaylan sa kanyang tabi. Ang bawat sakit, ang bawat hirap ay pinagsaluhan nilang dalawa, at sa labas ng delivery room, matiyagang nag-aabang si Dalisay. Ang kanyang kaba ay hindi maipinta.
Nang marinig ang unang iyak ng sanggol, ang lahat ng sakit at pagod ay nawala. Isang magandang sanggol na lalaki ang inilagay sa dibdib ni Hiraya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, lahat ay hawig kay Dalisay. Ngunit ang paraan ng kanyang pagngiti habang natutulog ay purong kailan. Pumasok si Dalisay sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at luha. Lumapit siya sa kama. "Hi baby!" bulong niya. Dahan-dahang hinahaplos ang maliliit na kamay ng sanggol. Tiningnan ni Kaylan si Dalisay, isang tingin na puno ng pasasalamat na hindi kayang ipahayag ng mga salita. Inakbayan niya ang kanyang kaibigan. "Salamat pare, salamat sa regalong ito. Pamilya tayo!" Simpleng sagot ni Dalisay. Ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin sa sanggol. Pinangalanan nila ang sanggol na si Snag, isang pangalan na sumisimbolo sa liwanag at pag-asa na dala nito sa kanilang buhay. Siya ang buhay na katibayan ng kanilang pambihirang pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, ang silid sa ospital ay naging isang masayang lugar. Natutunan adun ni Kaylan kung paano magpalit ng diaper, habang si Dalisay naman ang tagakanta ng lalabay. Napanood ni Hiraya ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay na nag-aalaga sa kanilang anak, at ang kanyang puso ay napuno ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Ang kanilang pamilya ay hindi karaniwan. Ito ay binuo ng dalawang ama at isang ina, pinagbuklod hindi ng dugo lamang, kundi ng pagmamahal, sakripisyo at pagpapatawad. At para kay Hiraya, ito ang pinaka-perpektong pamilya sa buong mundo. Isang hapon, habang natutulog ang sanggol sa kanyang kuna, tumayo sila ni Kaylan sa tabi ng bintana. Pinapanood ang paglubog ng araw. Isang pahayagan ang nakapatong sa mesa. Ang headline, "Ang pag-ibig ay walang hangganan, ang kwento ng mga Delmar." Ngunit para sa kanila, ang kwento ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang isang taon. Ang hangin sa Villa Amihan ay nagbago. Ang dating bigat ng sikreto at iskandalo ay napalitan ng himig ng tawa ng isang paslit, isang tunog na mas matamis pa sa anumang musika. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay ngayon ay puno ng mga laruan, at ang malawak na hardin ay naging palaruan. Sa unang kaarawan ni Sinag, ang Villa Amihan ay naging saksi sa isang selebrasyon ng buhay at pag-ibig. Wala na ang mga mapanghusgang mata ng alta sosyedad. Ang mga naroroon ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, mga taong naging bahagi ng kanilang pagbangon. Nakaupo sa damuhan si Kaylan, tinuturuan si Sinag na maglakad. Bawat maliit na hakbang ng bata ay sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa kanyang tatay Kaylan. Sa gilid, nakangiting nanonood si Dalisay, laging handang saluhin ang bata kung sakaling ito ay matumba. Siya ang ninong tatay, isang titulong masaya niyang niyakap. At sa ilalim ng puno ng akasya, nakaupo si Hiraya, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan habang pinapanood ang kanyang tatlong lalaki. Ito ang pamilya niya, ang kanyang pambihirang pamilya. "Tingnan mo, Hira," masayang sabi ni Kaylan nang sa wakas ay nakalakad si Sinag ng 5 hakbang patungo sa kanya. "Ang galing ng anak natin." Ang salitang natin ay hindi na naglalaman ng anumang bigat o pag-aalinlangan. Ito ay natural. Ito ay totoo. Lumapit si Hiraya at umupo sa tabi ni Kaylan. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. "Ang galing ninyong mga ama," sabi niya. Tinitingnan din si Dalisay na ngayon ay buhat-buhat na si Sinag. Ang kanilang buhay ay naging isang magandang sayaw ng pagtutulungan. Si Kaylan ang nagtuturo kay Sinag kung paano maging matatag. Si Dalisay ang nagpapakita dito ng kahalagahan ng pagiging mabuti at mapagbigay. At si Hiraya ang kanilang ilaw, ang puso na nagbubuklod sa kanilang lahat. Ang pagsubok na kanilang pinagdaanan ay hindi lamang nagpatatag sa kanila,
Ito rin ay nagbigay sa kanila ng bagong layunin. Magkasamang itinayo ni Kaylan at Hiraya ang Hiraya Foundation, isang organisasyon na naglalayong tulungan ay yung mga mag-asawang may problema sa infertility sa pamamagitan ng pinansyal na suporta at emotional counseling. Ang kanilang sakit ay ginawa nilang pag-asa para sa iba. Ayokong maranasan ng iba ang sakit na pinagdaanan natin ng mag-isa. Sabi ni Kaylan sa isang interview para sa foundation, ang bawat isa ay may karapatang bumuo ng pamilya sa anumang paraan na posible. Si Dalisay naman, habang nananatiling isang mahalagang haligi ng kanilang pamilya, ay nagsimula na ring buuin ang sarili niyang kwento. May bago na siyang inspirasyon, isang babaeng nakakaintindi sa kanyang pambihirang sitwasyon at hinahangaan ang kanyang busilak na puso. Hindi siya nawala sa buhay ni Kaylan at Hiraya. Sa halip, ang kanilang pamilya ay lalo pang lumawak. Isang gabi, matapos patulugin si Sinag, magkahawak kamay na naglakad sina Kaylan at Hiraya sa dalampasigan ng Villa Amihan. Ang liwanag ng buwan ay sumasayaw sa mga alon. Naaalala mo ba, bulong ni Kaylan, ang araw na akala ko ay katapusan na ng lahat? Tumingin si Hiraya sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Paano ko makakalimutan? Iyon din ang araw na natagpuan natin muli ang isa't isa. Niyakap ni Kaylan si Hiraya mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Pinanood nila ang walang hanggang dagat sa kanilang harapan. Lahat ng sakit, lahat ng luha, sulit ang lahat, sabi ni Kaylan. Dahil dinala tayo nito dito, sa sandaling ito, sa pamilyang ito. Ang pamilya natin, pagtatama ni Hiraya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam nila na ang kanilang kwento ay hindi matatapos dito. Magkakaroon pa ng mga bagong pagsubok, mga bagong kabanata. Ngunit ngayon, alam na nila na kaya nilang harapin ang anuman basta't sila'y magkasama. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng pinakamatinding kasinungalingan ay naging isang katotohanang mas matibay pa sa anumang pagdududa. Hinigpitan ni Kaylan ang kanyang yakap. Ito ang ating sariling kwento, Hira, at ito ang simula lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento ni Kaylan, Hiraya, at Dalisay. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pagmamahal, sa bigat ng sakripisyo, at sa lawak ng pagpapatawad. Ipinakita nila sa atin na ang pinakamalaking pagsubok ay maaaring maging daan patungo sa pinakamatatag na pagsasama. At ang isang pamilyang binuo mula sa pambihirang sitwasyon ay maaaring maging pinaka-kumpleto sa lahat. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ang inyong mga komento at reaksyon ay nagbibigay buhay sa bawat kabanata. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.